So what's up client, this video is for you. So testingin na natin yung solar na binili mo sa akin, yung setup po natin na dual, no? So paanda rin na po natin mga ka-DIY. So paanda rin na po natin. So ang unang paanda rin po natin ang solar DC. So mandar na yung solar DC, functional na. Wala tayong load nito, hindi tayo makaload kasi na-tester naman na yan dati. Ito na lang ang testingin natin, no? Itong outlet niya, kung paano siya gagana. So yung wire niya po nandun. So nandun yung rice cooker at saka yung clip pa, nakakonect na rin yung TV. So ipasok muna natin siya sa kuryente. So AC muna siya, no? AC muna siya. So tingnan natin. AC muna ang pagpapasukan natin. Tapos yung output na dito, no? Ayan. So AC na siya. So AC po yung nagpapagana dun sa appliances. So dito sa labas, appliances po sinaksak. So isasaksak na natin at paanda rin na po natin through AC muna or grid. So saksak na natin. So tignan natin doon. So yan na siya. Maandar na po siya through AC. So wala tayong ilaw. Okay. And then switch natin. Yan. So yan po yung outlet. Yan po yung extension. Nakakonect siya doon. Nakakonect po doon. Punta doon sa ating setup. So yan. Mandar na po yung TV. So yan, mandar na yung TV. And then itong rice cooker. So titignan po natin kung ilang watts ang kinakain po ng appliances nito, no? Bago natin ipasok sa solar. Okay. Natin. So kumakain po siya ng 464 watts. Okay? Sa mismong mismo pong grid or sa Terelco, sabi natin. Okay? So mapanda rin naman natin siya sa mismong solar. So for the meantime, i-on muna natin yung LBD. Okay, natin yung LBD. So on natin yung battery. So kailangan natin paanda rin yung battery muna. And then pag nandar na yung battery natin, paanda rin na natin yung LBD. So lilipat na yun sa solar. So yung ating DC ay solar na, no? Pero yung ating inverter ay itong AC natin ay hindi pa nakasupply sa solar. So testingin natin siya sa solar. So i-cut ko muna yung video mga ka-DIY para kung paano po gagana sa solar yung appliances.